Amen. Praise the Lord. Okay, so good morning, good afternoon, good evening man sa ibang mga lugar. So glory to God. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. And thanks God. Okay. Ngayon dito lang tayo sa Aralin 1. So natin yung Aralin 1, payak na paraan sa kaligtasan. Okay, makinig kayo mga cellphone na naitaguan para madasi kita. At Aralin 2, ang katiyakan ng kaligtasan. Aralin 3, mga dakilang bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Aralin 4, mga dapat asahan sa buhay Kristiyano. Aralin 5, ikaw at ang problema ng kasalanan. Aralin 6, napaglalabanan mo ang tukso. Aralin 7, ang iyong hakbang bilang pagsunod. Aralin 8, paglago at pagbibigay kaluguran sa Diyos. Aralin 9, ang iyong patutuo. Aralin 10, pakikinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin. Aralin 11, ang iyong pansariling pag-aaral ng Biblia. Aralin 12, ikaw at ang banal na Espiritu. Aralin 13, ikaw at ang simbahan ng Diyos. Aralin 14, ikaw bilang katiwala ng Diyos. Aralin 15, pagtitipong Kristiyano. Aralin 1 muna tayo ngayon. Paki-distribute. Okay? Tapos ibalik man tayo na para pag matipon o kompleto Aralin 1 hanggang 15 ay itao mo rin kinyo para may lesson ka mo. Okay. Ay, ito ba't sa kwanda? Sa compassion. Tapos ito kanda, turo na akong ito Aralin 1. Okay, praise the Lord. At Aralin 1, payak na paraan sa kaligtasan. Okay, pray muna tayo. Let's pray. Our God, our Father in heaven, thank you for this day. Thank you sa life. Sweet Holy Spirit, kayo po maggabay sa amin, magpala ngayon, tapat sa isang pakulang. We pray kay Sister Munit, healing sa kanyang pangkaso, good health sa kanya, kay Brad Edka, kay Sia. Ingatan niyo rin ang bawat isa, may si Namili, healing rin, good health sa kanya. Salamat. Bawat isa na nandito, si Heidi, Sister Pin, Lilin, si Jomar, we pray man si Papa, ingatan mo, palain mo ka sa work na maganda. Si Pauline Alias, si Kerto, Rilan Ken, Ricky J, John Lister, si Crystalline, si Kate, Hannah, DJ, at bawat isa Panginoon, Sister Pin, at we pray si Dino, nila, G. Edinburgh, ingatan man. Mga labuan sa amin, mga kapatiran, mga friends namin sa Facebook, sa YouTube, i-bless mo rin Panginoon. Forgive us sin, thank you, Sweet Holy Spirit, gabay mo man kami at tulungan niyo sa Pastor Errol, ang pamilya at ang church. Pagpalain mo gabayang proteksyonan ng banal na dugo, Lord Jesus. Palain mo Pastor Yuli, Pastor Jess, Pastor Dan, Pastor Buboy, Pastor Jen, Pastor Nable, pagpalain niyo ang kanilang anniversary doon sa Bethany Baptist Church Makati, ganoon din ang World Mission Conference doon. Panginoon, sa Martes hanggang Webes, bless mo, ingatan ang bawat mga dadalo kayo magpala. Marami pang makulong maligtas. Magpadala pa kayo, Panginoon. Magtawag pa kayo ng mga manggagawa sa inyong ubasan at maraming mga kaluluwa makakilala sa kay Jesus Christ, their Lord and Savior. Dahil maraming mga tao kaluluwa, more than 7 billion all over the world at kunti lang pa yung manggagawa. Kayo po magpadala ng we pray sa Lord of the Harvest kayo mag-provide ng mga laborers sa iyong ubasan, Panginoon. Salamat at pinupuri namin kayo at niluwalhati, dinadakila sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Aralin 1, payak na paraan sa kaligtasan. Ibig sabihin ng payak ay simple na paraan sa kaligtasan. Pag sila may kaligtasan, ay magkaroon tayo ng kaligtasan sa lake of fire sa impyerno. Ibig sabihin, pag napatay tayo, sa langit tayo pupunta at masabi na ligtas tayo. Ligtas tayo because of Jesus Christ. So dito sa lesson na to ay matutunan natin panimula na ituturo ng Biblia ang isang buhay pagkatapos ng kamatayan. So after dito tayo na buhay tayo dito, sinasabi dito meron tayong temporary life. Ang pinakamatagal na buhay dito sa lupa, si Methuselah 969. Si Adan siguro mga 930. Ganon, mga more or less yun, 930. If I'm not mistaken. Si Moses 120 years old.
And then si David, 70 years old. Sana umabot pa tayo ng 100 years old mahigit, no? Basta okay lang ang edad, matanda ang edad, basta malakas lang. Kumbaga katulad ni Moses, umabot siya ng 120 years old, pero ang kanyang paningin, sabi ng Biblia, ay hindi nagbago. Ibig sabihin, malino pa rin kanyang mata, hindi malabo. So maganda yung ganun. So pagkatapos na, kasi ang ating buhay dito sa lupa ay temporary life. After that, ay sa kabilang buhay naman ay tinatawag yan na eternal life. Okay? So eternal life yan. Doon sa third heaven, sa Panginoon Diyos. The abode of God. Siyempre yung verse 7, the heaven, ano yung verse 7? The heaven that give rain. Yung langit na nagbibigay ng ulan. Yung second heaven, sa Matthew 24, sa chapter 24, sabi doon, the stars fall down from heaven. So yung second heaven, ito yung Milky Way, galaxy, ito yung stars, yun, basta galaxy, Milky Way. Around third heaven, 2 Corinthians chapter 12, verse 1 to 4, doon nakatira ang Diyos sa third heaven, the abode of God. Kaya ang tanong doon, may tanong ay, doon sa television na ng isang religious person, nung nilikha ng Diyos ang langit, nasaan ang Diyos? Ang sagot, ang Diyos ay nasa third heaven. So, yan. Kaya pasalamat tayo na mayroong Biblia na nagtuturo ng ganyan. Kaya, after dito ng buhay natin sa lupa, temporary lang, ay meron tayong tawag na buhay sa kabilang buhay. At yun yung sa eternal life because of Jesus Christ. By the way, no, ano ang gagawin ng tao para pupunta sa impyerno? Sige, kayong magsagot. Wala. Walang gagawin ang tao kung ng simbayo kasi lahat tayo papatungo na doon. Bakit? Kasi ang kasalanan natin sa Revelation 21 verse 8 ay nabanggit doon yung mga kasalanan at mayroong murderer, may witchcraft, yan, yung mangkukulam, sorcerer, lahat ng kasalanan doon. At sabi rin doon ay all liars, lahat sinungaling. So kung hindi man tayo nakapatay, hindi naman tayo nakagawa ng mga kasalanan na sorcery, pero bagsak pa rin tayo sa kasalanan na pagsinungaling. So walang gagawin ang tao para pupunta ng impyerno kay patutungo na doon. Pero praise the Lord, at yun ay nadlangan because of Jesus Christ. Dahil Jesus Christ namatay sa krus, binayaran nating kasalanan, dilibing, after 3 days, muli siyang nabuhay. Kaya blessed tayo dito sa Pilipinas. Kasi many times na ito nakarinig ng ganyang mensahe, samantalang doon sa ibang bansa ay wala sila napakinggan na ganyan. Anong sabi ng Acts 4:12? Walang binigay na pangalan under the heaven whereby we must be saved, kundi sa name lang ni Jesus Christ. So, Acts 4:12, nakalagay yan dyan na in Jesus' name lang. Kaya, kawawa naman pala yung mga Hindu, Buddhist, Islam, mga atheist, kasi iba ang paniniwala na nila, hindi si Jesus Christ. So kaya mayroong mga missionary, mga Christian, nagsishare ng gospel, evangelism, nagwi-witness about Jesus Christ, kung paano maligtas. Kaya, praise the Lord na tayo ay blessed sa bagay na yan. At sinishare natin sa iba. Of course, yung iba naman ay maniniwala, yung iba naman ay hindi. They will reject, and yung iba, they will receive the gospel, the truth. They will receive Jesus Christ. So, yun ang maganda. E dito sa number 2, may dalawang lugar na patutunguhan ang tao. Buhay na wala hanggan, na galing na sa piling ng Diyos, at wala hanggang kaparusahan sa impyerno. So, yan lang yun. So, ang turo ni Lord Jesus lang ay sa piling ng Diyos sa langit, at kaparusahan sa impyerno. Yan ay kay sa lugar ni Satanas. Wala ng purgatorio. Ang purgatorio ay forged, nililinis. Pero walang turo si Lord Jesus na ganyan.
Ang turo lang ni Lord Jesus sa Bible ay langit lang at saka impyerno. Mamili ka lang sa Diyos o kay Satanas. Kasi ang paglilingkod kasi sa Diyos, it's either serving Satan or serving God. So praise the Lord, tayo ay serving God. Yung iba naman, serving Satan. Diba gusto ni Satan ay ibibigay ko sa iyo, sabi niya kay Jesus, sa lahat ng ito nakikita mo, kayamanan, ibibigay ko sa iyo yan. No, nagsinungaling pa siya, no? Iyo lang akong paglilingkuran. Iyo lang akong i-worship. Sinungaling talaga si Satan. Sabi ng Genesis 1:1 ay, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, serving Satan or serving God lang naman. So, praise the Lord, tayo ay serving God. Kaya dito sa number 3, ang tao ay may iba't ibang pamaraan upang makarating sa langit. Tulad ng reliyon. Sa kanilang religion, pag ikaw ay membro, ikaw ay ligtas. Ay paano kung hindi tayo maging membro sa reliyon nila? Ibig sabihin, hindi tayo ligtas. So, mali yun. Wala sa reliyon. Walang reliyon na pinako sa krus. Si Jesus Christ, persona. Okay, so hindi totoo yun na kami lang na reliyon ang maliligtas. Walang ganon sa Bible. Ang Bible nagtuturo, whosoever believeth in Him, in Jesus Christ, shall have eternal life. Meron dyan sa John 3:15, John 6:47, John 5:24. Mababasa yan. Believing on Jesus Christ. Ay, believing lang pala? Mag-believe lang pala? Maligtas? Yes. Believing lang. Hindi na pala gagawa ng good works. Ang good works na yan, maganda yan, pero pa na lang yan, ipalos na lang yan. Hindi yan, gagawa tayo ng good works para punta ng langit. Kaya tayo gumagawa ng good works kasi sa langit tayo patutungo according sa Bible. Okay? So, salvation. Kasi insulto yan kay Jesus Christ. Okay? Insulto yun kay Jesus Christ na at Lord Jesus, hindi sapat yung kamatayan mo sa cross, kaya gagawa pa kami ng mabuti. Dagdagan namin yan. Insulto yun sa Panginoon. Kasi ang kamatayan ni Jesus Christ, sabi niya, it is finished. Tapos na. Oh, kaya wag na nating dagdagan o bawasan pa. Kaya tayo gumagawa ng mabuti kasi ligtas na tayo according sa salita ng Panginoon. Sabi ng Biblia, he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son hath not life. Oh, may Son of God tayo, may Jesus Christ tayo, kaya meron tayong life. At yan naman sa John 3:16, maliwanag naman doon. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, mabuting gawa, o nabangin ko na, hindi tayo maligtas yan. Pagsunod sa 10 utos, walang nakasunod sa 10 utos. Nabanggit nga ni Pastor Yuli, ilang nga ang utos sa mga Hudyo, sa mga Israel, maliban sa 10, may kwan pa, 613 yata lahat. Yung mga ritual ba, mga ceremonial law, mga moral law sa Israel ba, para sa mga Hudyo, sa mga taga-Israel, yung paghugas ng kamay bago magkain at pagsulat ka ng pangalan ng Panginoon, ng Yahweh, Jehovah, ligo ka muna, baka kada litra o kada word, kung ga-scribe, ga-translate ba ng mga pangalan, scribe, ga-sulat, ga-translate o ga-transfer, yan. So, dami mga ritual kahit sa mga babae, bakit? Sa Old Testament ba, halimbawa na may sa babae, may dalaw, no? May dalaw, may menstruation yung babae. Yung inupuan na yun ng babae na may menstruation, halimbawa umupo ako doon, sabi doon ay ituturing na ako na marumi hanggang gabi. Imagine kaya dapat ay maligo gid. Oh. Ay, pero sa ngayon sa time natin, wala na yung gikuan na ni Lord Jesus. Kapagay, ginkuan na, by grace na tayo, by law. Tapos basta kung anong mahipo mo doon, marami yan, kaya 613 kung ako makamali. Sa mga pagkain pa. Kaya marami. Pero yung pinakalam natin yung 10 utos. Yung sa 10 na yun, yung 4 doon ay utos ng Diyos sa tao patungkol sa Diyos.
obligasyon natin sa Diyos. Yung apat, yung huwag kang makaroon ibang Diyos maliban sa atin, huwag mong sambitin na panan ng Panginoon sa walang kabulang usapan. Diba? Nadapa ka. Panginoon, hindi na. Mga nadusmo ka. O kung mga ano, hindi na bangitin. Tapos yung huwag kang makaroon ng larawan, inanyong larawan, huwag kang makaroon ng ano pa, yung huwag kang yuyukod sa mga yaon. Apat yun. Tapos yung 6 naman na utos ay yung obligasyon ng tao sa kanyang kapwa. Huwag kang papatay, huwag kang magsusungaling, huwag kang mag-witness ng pinuril o pasinungaling, huwag kang mag-iimbot ng kanyang bahay, asawa, kayamanan. Halimbawa, ang kapitbahay mo ay may flat screen TV. Kung gusto mo rin magkaroon ng flat screen, pag-iimbot yun, inggit, huwag covetousness yun. Halimbawa, meron siyang covetous, meron siyang cellphone na iPhone 15 ang latest. Magkano ang iPhone 15? Mga pila? Mga 35,000 pataas. 50 plus? Diba, magkaroon siya yan. Gusto mo rin magkaroon ng kwan yan, covetousness wata. So, 6 yan. Huwag kang magsinungal. Igalan mo yung ama at ina. So, 6 yan ng mga obligasyon ng tao sa kapwa niya na binigyan ng Panginoon. So, 4 lang sa Diyos, obligasyon natin, 6 sa tao. Paano gali, Pastor, yung mga police o army nakapatay? Sila lang may license to kill. Basta ang napapatay nila yung mga masamang tao, mga halimbawa, kidnapper, hold-upper, o mga drug pusher na nakipagbarilan, o mga karnapper, o yun lang. Pero sila lang may authority. So, paano kung magnanakaw, pumasok sa bahay, napatay mo? Wala, sa batas, wala namang panagutan nun basta magnanakaw. Katulad yan sa artistan si Sunny Parson. Kapatay siya na magnanakaw, pasok sa bahay. Nung nagpa na sila sa husgado, pagswelto siya kasi magnanakaw. So, depende yan sa mga sitwasyon at depende sa circumstances. Basta valid naman yung rason, kanyan mapawalang sala ka. Pero kung inosente at ginawa mo yan kahit ikaw ay police o nasa authority, tulad ngayon, no, yung may bago na naman na nakita sa YouTube na may 4 na Chinese ay kinuha ng police ba, hinuli, pinasok yung bahay, tapos dahil may involved na milyon na mga pera, 27 million, tapos nawawala yun. So, sangkot yung police. Yun, din pa nga sa yun ni Congressman Dan Fernandez. Well, kamusta artista na congressman ng mga kamalit na Laguna ba yan? O Bulacan. So, gano'n. Pero hindi naman lahat ng police ay gano'n, no? So, at least ay mayroon tayong matitinang ng mga police. At least ay naimbestigahan nila. So, gano'n na mga pangyayari. Kaya, yan ang mga 10 utos. Hindi rin sa kabaitan na hindi porke mabait ka ay ligtas ka. Hindi yan. Wala yung sabihin. Maganda yung mabait pero kailan pa rin ang Panginoon. Panalangin at marami pang iba. Of course, panalangin naman ng sinner's prayer na ipagtanggap sa Panginoon. Then, number 4, alamin natin ang payak na paraan ng Diyos mula sa Biblia para sa kaligtasan ng kaluluwa. Malaman mong sa langit ka pupunta kapag ikaw ay namatay. Okay, Roman numeral number 1, aminin na natin na tayo makasalanan. So lahat naman tayo ay makasalanan. Ako ay makasalanan, ikaw ay makasalanan. Pope, pastor, pare, ministro, presidente, kapitan, lahat yan. Kahit si Pedro, kahit si Mary, makasalanan niya. Ang wala ng kasalanan ay si Lord Jesus Christ lang. Kasi si Jesus, siya yung galing sa langit. 1 Corinthians 15:47. The first Adam came from the earth, earthy. 1 Corinthians 15:47. The second man is the Lord from heaven. So lahat ng galing kay Adam
ay mga tao kasama tayo doon, kaya tayo ay may kasalanan. Pero yung second Adam, si Jesus Christ, hindi siya galing sa earth, galing siya sa, sabi niya, the Lord from heaven. Holy Spirit ang nag-conceive sa tiyan ni Mary. The first man is of the earth, earthly. The second man is the Lord from heaven. So si Lord galing sa langit, wala siyang human father. Okay, so siya na walang kasalanan. Pero yung mga saints, kaya naging kasalanan nila, kaya naging saints sila because of God, because of Jesus. Kaya now sila na mga holy, mga banal, because of the holy God. Kaya ang Bible ay tinawag na Holy Bible. Kaya ang Israel, because this is owned by God. Kaya ang Israel tinawag na Holy Land because it is owned by God. Anything na mga lugar na pinagdadaosan because of the Holy God, naging holy place. Kaya nga si Moses yung umakyat sa Mount Sinai, kung yung makamali, no? Ano sabi ng Panginoon, Moses, hubarin mo ang iyong sandalyas dahil banal ang dakong kinaroonan mo. Imagine, kaya sa ibang mga Baptist churches ay ada mga simbahan ay na carpeted, panay. Lahat ng mga sapatos ay sa labas, nakakasing sapatos, kaya at least malinis na yung simbahan dahil nilinis ng mga medyas. Yun, siyempre ay kasi ating mga paa kasi ay marumi yung mga sapatos nila. Praise the Lord. Kaya makita natin dito na walang letter A, walang sinuman ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:10. So walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga hindi nakaabot si Methuselah ng one day. Di ba? Sa atin, ang 1,000 years sa Panginoon ay one day. Kasi Methuselah, 969 years old. Kasi Methuselah, hindi nakaabot ng one day. Kaya nga, wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala nakaabot sa karunungan ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos, kadakilaan ng Diyos, sa majesty ng Diyos, sa awesome God. Kumbaga, lahat ng nagkataga ng Diyos na dakila, majestic, ay wala nakaabot. Kaya nga sa Romans 3:10 ay, there is none righteous, no not one. Even yung pinakamatanda sa lupa na si Methuselah, 969, ay hindi man lang nakaabot ng isang araw. Imagine, kung nakaabot man ikaw ng si Billy Graham, no? Almost 100 years old. Ibig sabihin, ng kwan lang yun, 10% lang ng one day. Kaya, akala natin, ang tagal-tagal naman dumating si Jesus Christ. Sa time pa niya ni Pedro, ni Paul, ang tagal naman dumating ni Jesus. Kala na yung tagal, no? Dahil yung pinatagal na yung ng Panginoon para sa atin, para yung iba naman ay maligtas. Pag dumating na si Jesus, di kawawa yung maiwan dito. Siyempre, rapture po, tayo. Kayong maiwan dito ay lagyan ng tatak na 666 sa noo at sa kamay. Kaya, sana walang maiwan sa atin, no? Sabi ng isang pastor, tapos, ako palang naiwan. Ako pala naiwan, tapos kayo wala na dito. Nagsaklap naman na, yung nag-preach ay naiwan. Tapos yung mga membro ay kinuha na ng Panginoon, na-rapture na, tapos naiwan. Bawa. Saklap naman na katotohanan. At dito sa Romans chapter 3 verse 10, sabi dito ay, there is none righteous, no, not one. So walang matuwid, wala kahit isa yung nasusulat. There's none that understand it, walang nakaunawa, there's none that seek it after God. So walang humahanap sa Diyos. Kung mapansin nyo, kung may nung ati-atihan, before ati-atihan, si Bambo, dun sa Puo, kay may concert ba, babong tao, no? Tapos sa plaza naman, si Ruru Madrid. Ang dami mga tao, no? Mga artista. So sa Capitol din, sa ABL Sports Complex, meron din doon mga vlogger, no? Puno man, no? Tapos makita mo man sa lutuhan, ang haba rin ng pila sa lutuhan. Tapos niluloko lang pala, mga kababayan natin Pilipino, kapila nga pala, gabigay lang pala ng pera kasi yung di man pala mananalo kasi yung nananalo taga doon mismo sa luto nga sa employee kay
kapitalan lang nila ng, ano ba, more than 20 million. Pero ang makuha naman nila ay mga 45 million. kaya sila rin para nanalo. Kaya malaking scam rin pala itong loto na to. O yan. Kaya praise the Lord at hindi tayo nagtaya ng loto. Tayo ay tiwala tayo sa Panginoon na tayo umaasa. Kasi problema pa yan pag milyonaryo ka, nalaman niya milyonaryo, nanalo ka. Maraming tao ang maghingin ng balato. Pag hindi mo mabigyan, pagalitan ka pa. Tapos mamaya kidnapin pa yung pamilya mo, anak mo. Tapos, pang ka pa. Mamaya, nanakawan ka pa, papatayin ka pa para makuha yung milyon mo. Kaya problema lang yan. Kaya maganda rin na bubuhay tayo na simple lang. Na kumakain tayo 3 times a day. Minsan nga, hindi lang 3 times a day. 5 times a day. Minsan nga, every time kumakain. Dito nga, kumakain na ng iba. Meron na silang galuto nga para pag alas 12. After ng spiritual food, physical food naman. So verse 13, sabi dito, verse 13, their truth is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of apes is under their lips. Letter B, tayo ay iniwalay ng ating mga kasalanan mula sa Diyos. Naalala niyo si Lord Jesus na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nagtawag siya sa Diyos Ama. Pinabayaan siya because of the sins of the people in the world. Kaya dun sa Isaiah 59 verse 1 and 2, tinago ng Ama ang kanyang mukha. Sabi dito sa Isaiah 59 verse 1 and 2, hid his face. Sabi dito, no? Isaiah 59 verse 2, behold, the Lord's hand is not shortened, that he cannot save, neither is your heavy that he cannot hear, but your iniquities. Another word, ito kay King James Version, sa mababaw na version ay sin, kasalanan. But your iniquities, your sins, no, have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. O, tinago ng Ama ang mukha niya. So that time, tinago ng Ama ang mukha niya kay Jesus. For the meantime lang bilang tao dahil because of sin of the people in the world. Yan. Yun. Para maintindihan nyo na why nabangin ni Jesus na Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Pinabayaan siya because of our sins. Yung pagiging righteous ni Jesus, yung matuwid niya, righteous niya, napunta sa iyo at sa akin. Napunta sa mga tao noong sa Old Testament, yung mga believers, mga sa New Testament. At yung unrighteousness, yung kalikuan ng mga tao, ay napunta kay Jesus. Kaya si Jesus yung pampalubag loob sa Diyos. Siya yung sin bearer. Jesus Christ, the sin bearer, paid the penalty of sins. For the wages of sin is death. Kaya death on the cross kay Jesus. Wages of sin is death. Death on the part of Jesus. Once and for all, namatay siya. Yan ang to demonstrate, paano ma-demonstrate the God's love to the people in the world? Through death of Jesus. Jesus gave His life for you and for me. So yun ang manifestation of God's love. Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So may mga tao ngayon na minsan yun kung sa mga gira, no, may naghagis ng granada para hindi madama yung ibang kasamahan sa army. Minsan sila ang dadapa, no? Oo. Para, yun ay love para hindi madama yung mga civilian or ang kanilang mga comrades. Pero may yung kwento sa Israel, yung gikuan sila ng Hamas, terrorist, matapang na soldier na Israelite, na kadahagis ng Hamas terrorist ng granada. Siyempre doon sila sa kwarta, no? May pinto. Hagisa, no? Ng terrorist. Ang gagawin naman pala ng itong Israelite ay damputin niya, tapos
ilabas niya. Hindi man niya agad. Oo. Makukuha ba niya? Kaya, Buhay. maraming bisis yun na sabi niya pag napatay man ako, pag pumalpak ba ang pagdampot ko, pagkagisag napatay ko, sinabi niya yung kasama niya ng lalaki rin na gawin mo rin yung ginagawa ko. Kaya nang hindi agad, taka siguro ba't bilang nagabalik yun? Oo, Granada. So nandun yung tapang, ang tapang ngayon ng IDF soldier na yun. So pag-pray natin patuloy, dahil patuloy pa ang gira nila sa doon sa Gaza, no? Even sa Ukraine. So nasa Bible na yan. So salamat tayo sa Panginoon at dito ay walang gira. Ang gira lang dito natin is sa ating mga leaders sa kanilang mga conversation, word war between dating Presidente Duterte at ngayong Presidente Bongbong Marcos. Yan, sila lang ang gira nila sa mga salita. Pagpray natin kahit kawawa ang mga Pilipino tayo. Okay lang sila yun, may mga mayaman yan sila both side eh. Ang kawawa yung mga Pilipino. Kasi mahal na kilo ng bigas. Ilan ang pinakamura ngayon na kilo ng bigas? Na 53? Dati nakita ko ay 450. Pero kung namin nakita na akong 48, ewan ko kung 48 o dati pa yan. Pero 50 ang pinakamura. Ang nabili kong bigas ay broken asmin ay 52. Yung mga parang durog-durog na asmin, 52 yan. Yan. So, pag-pray natin ating government rin. So, praise the Lord. Dito naman ay sa literacy may kabayaran ng ating mga kasalanan. So, nabanggit ko na kanina, no? Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. So, alam naman natin yung kamatayang physical, Hebrews 9:27, kay Rilantin kanina to, Rilan, memory verse, Hebrews 9:27, and it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Santiago 4:14, o James, ito yung ang life ng tao ay katulad ng before, operate for a little time, and also, and then banish it away. And then sa pangalawang kamatayan, sa dagat-dagatang apoy, sa lake of fire. Kaya dito sa Revelation, sa pahayag, 20 verse 14 and 15, sabi dito, Revelation 20 verse 14-15, and death and hell are cast into the lake of fire. Death and Hades. This is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So Revelation 21 verse 8, but the fearful, unbelieving, and abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Roman numeral number 2, hindi natin mailigtas ang ating sarili. So walang makapagligtas sa sarili mo. Ang Panginoong Isus lang, letter A, inakala ng marami na ang paraan ay reliyon. So hindi yan. Religion cannot save us. Only relation to Jesus Christ can save us. Basahin ko nga muli yung yung Acts chapter 4 verse 12. Acts 4:12. Acts chapter 4 verse 12, sabi dito, neither is there salvation in any other, for there is none under name under heaven given among men whereby we must be saved. So, sa name lang ni Lord Jesus Christ, na pangalan lang. So, kawawa yung ibang mga grupo na hindi sila naniwala kay Jesus Christ. So, kaya mayroong mga mission, may mga Christian na magsishare sa kanila about Jesus Christ, that only Jesus Christ saves. Hindi natin mailigtas ang ating sarili. Literal, inakala ng marami ang paraan ay reliyon, hindi, panalangin at paggawa ng mabuti. Titus 3:5. Titus 3:5 is, sabi doon ay, not according to our righteousness. Babasahin ko dito sa Titus chapter 3 verse 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy,
He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Letter B, ang kaligtasan ay kaloob o regalo lamang ng Diyos at hindi makamtan sa sariling pagsusumikap. Ephesians 2:8 and 9. For by grace, biyaya. Grace is unmerited favor of God. Favor of God yan, pabor ng Diyos. Walang merit galing sa atin, yan ay bigay ng Diyos. For by grace ye are saved. Kayo ay naligtas through faith in Christ Jesus. Not of works, hindi sa ating mga gawa. Lest any man should boast. Para walang sino mang magmapuri, magmayabang na naligtas ako dahil sa aking ginawang mabuti. Wala. It's all by God. Ang ating kaligtasan is all by the grace of God. Yan ay gawa ng Panginoon. Mayroon ba tayong bahagi sa kaligtasan? Wala. Ang Panginoon ang may gawa niya. So blessing, biyaya lang sa atin. So pasalamat tayo Aklanon, tayo sa Aklan, Pilipino tayo. Salamat na tayo ay maraming busy nakarinig tayo nito, pero yung mga taga-China, taga-Vietnam, Japan, India, Middle East, hindi nila ito kapapakinggan ito ang ating mga tinuturo sa Biblia na for by grace are you saved through faith and that not with yourselves. It is the gift of God na boast is any man should boast. Ang mabuting gawa ay mabuti yan. Subalit hindi ito ang plano ng Diyos upang tayo maligtas. Isaiah 64:6, sabi sa Isaiah 64:6, ang ating righteousness is just a filthy rags. Ibig sabihin, kung mayroon tayong ginagawang katuwiran, ay sa Panginoon lang pala ay filthy rags yan, no? Tingnan natin ang Isaiah 64:6. But we are all as unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Roman numeral number 3, tayo ay inibig ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na sinuman ay mapahama. Nabanggit ko kanina, yung iba kasi ay, ang tagal naman dumating ni Jesus Christ. Tandaan natin na ang 1,000 years sa atin sa Panginoon ay ilan lang? 1 day lang. Kaya may tsansa pa yung iba na makapag-sisi, makapagbago, magbagong buhay. 2 Peter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. The Lord gusto ng Panginoon na ang mga tao, people in the world should come to repentance, masave sila. Kaya ibang mga tao ngayon na nakita ko doon sa part ng Amerika, maging sa Europe, pag once may nagpipreach ng Word of God, negative na sila. Negative sila because siguro siyempre kasalanan at lifestyle nila na contradict sa Bible. And of course, dahil rin sa kayamanan, na inisip na hindi na nila kailangan ng Diyos. Pero tayo, tandaan nyo mga young people tandaan nyo kasi kayo yung church, next generation kayo. Kayo ang next church. Kaya, pag yumaman man kayo, mag-aaral kayo, professional, may trabaho, may sweldo, pag yumaman kayo, huwag kayong magbago ng attitude. Yumaman man o mahirap, still ang panampalataya sa Diyos ay nandun kay Lord Jesus Christ. Okay? So, siyempre supportahan niyo yung gawain ng Panginoon sa ating tithes and offering, sa giving, sa mission, sa iba pang mga sacrificial giving natin. Kasi ang support lamang natin sa gawain ng Panginoon. Of course, ang Panginoon at ginagamit din tayo bawat isa sa atin. Hindi tayo asa sa PCSO, sa loto, o sa waiting ng pundo, o sa drug lord para tustusan ang atin ditong financial na pambayad ng renta, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, pambili natin ng tubig na Regent Spring, pambayad ng pambili ng gasol. Siyempre, tayo rin ng mga people of God ang nag-support niyan. Kaya kayo may baon kayo, may baon kayo na 20 pesos ang baon nyo bukas, Monday,
So itabi nyo lang doon yung 2 piso para sa Panginoon, tipunin nyo at i-offering nyo. Kasi yung offering nyo, di naman yung binubulsa ko eh. Kinakain nyo rin pagdating nito, kinakain rin natin. Binabayad natin sa renta, binibili natin ng gasol, pabayad sa tubig, sa kuryente, panggasolina natin. Ating gasolina, more or less 2,000. Kung walang offering, hindi tayo pa. Kaya nga nag-tent making ako eh. Hanggang June na lang, tapos alis na rin ako sa pag-tent making para makakonsentrate dito. Pag imagine, paano tayo dito? Linggo at Lunes lang ang time ko. Pero iba kong time ay sa ibang ministry naman. So, yan. Suportahan yung gawain ng Panginoon, yung pastor, kanyang pamilya, alagaan nyo kay blessing yan ni Lord. Alagaan nyo. Buti nga dito, at least ay alaga kayo ng pastor. Pero sa iba kayo magsimba niya na. Iba ko lang kung makakain kayo pag simba nyo, pag uli nyo. Diba? Siyempre hindi naman. Siyempre kung, diba, alala nyo pag maraming anak noon, sabi mo, kung ang anak namin mga ko na 10, ay saan dito, masikip na sa housing, saan dito, siguro yung iba dito sa hagdan, ang iba doon na sa labas magkalaon, kay ang kasya lang sa lamisa, 4 lang lahat. Ganun din sa church pag sobrang dami na, minsan hindi na matatapan, hindi na masikaso. Pero dito kung tayo lang, family church, ay praise the Lord ay nasikaso kayo. Okay? So, praise the blessing yan. Kaya, ang danger din pala pag sa church pala, kay Pastor Errol na juga dami na sila. Minsan pala may mga nagasimba nga, mga piki, mga mixed multitude, mga padala ng kaaway. Kung tuwa ka na ay, may nagsimba, may attendance namin. Yung pala yung mga nagasimba ay mga galing pala sa kaaway ng mga nagasimba. Mas maganda yung kunti, basta totoo. Di ba? Hindi balik kunti, basta tapat at totoo. Okay, so praise the Lord. So, pag-pray natin. Yan, Pastor Errol patuloy sa kanilang pinagdaanan. Kaya ito naman sa tayo inibig ng Diyos ay hindi na ng Diyos ng sino man mapahamak. Amen. Letter B, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Alam natin yung John 3:16. Amen. For God so loved the world, people in the world, people, more than 7 billion people in the world, that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believeth in Jesus, trust Jesus Christ, will have shall not perish in hell, but have everlasting life in heaven, entered heaven. At alam na natin yung Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were sinners, Christ died for us. At inako na ni Jesus ang kaparusahan ng ating kasalanan. 1 Peter 2:24. 1 Peter chapter 2 verse 24, sabi po dito, ay ganito, who his own self bear our sins in his own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. So makita ng mga sugat ni Jesus, tayo ay gumaling. Sa 1 Peter 3:18, sabi dito ay, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust. So, matuwid si Jesus para sa mga matuwid sa mga liko, that He might bring us to God. Because of Jesus, ay tayo na bring us to God tayo. Bring us to God, being put in death in the place, but quickened by the Spirit. And then the last, Roman number 4, yay! Naka 40 minutes pa lang. Tanggapin si Jesus na Panginoon tagapagligtas. Literally, pagsisihan mo ang iyong pagiging makasalanan. Luke 13:3, nay, except ye repent, ye shall all likewise perish. Malibang kayo magsisi, kayo mapapahamak. Gawa, Acts 20:21, sabi dito sa Gawa 20:21. Gawa 20:21. Gawa 20:21. Haman wala na? Wala na ang kwan? Gawa 20:21. And they
2021, testifying both to the Jews and also to the Greeks repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Yan. Sa letter B, ipayag mo ang pagtanggap kay Kristo. Gawa 16:31. Acts 16:31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy household. Kaya nga sa labas na ating tarpulin sa labas ay kahit paano yung mga nagadaan dyan, mabasa nila yung gawa 16:31. At least mabasa nila. At kanila sinabi, sumampalataya sa Panginoon Jesus at maliligtas ka ang iyong sambahayan. Then Romans 10, verse 9 and 10, sabi doon ay Romans 10 verse 9 and 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So napakasimple lang para maligtas. Para madali matandaan, letter A, letter B, letter C. Letter A, accept we are all sinners. Letter B, believe in the Lord Jesus Christ. Letter C, confess Jesus to be your personal Lord and Savior. Choose Jesus to be your Savior. At pag you do that, you will have eternal life in heaven. So, praise the Lord. At matapos na ating aralin 1. This one lang naman, mga 3 minutes. Pray tayo. Salamat. Our God, our Father in heaven, thank you sa aralin 1. Payak na paraan sa kaligtasan, a simple way of salvation. At salamat, our salvation is through faith, by grace, through faith to the Lord Jesus Christ. Thank you sa eternal life na promise for us, everyone, and we pray also our loved ones, our unsaved loved ones, masave sila, even the people in the whole world, that they might come to the saving knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Bless everyone, Heavenly Father, and help us and guide us. Bless our lives, use us for your honor and glory. Bless our giving, our offering, and also the physical food. Bless. Paningatan niyo po ang bawat isa. Thank you po sa lahat. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you.